At kagunay po ng mga patutsada ng Pangulo kay Chief Justice Renato Corona, makakausap natin ang spokesperson ng defense panel, si Attorney Karen Jimeno. Attorney Jimeno, magandang tanghali. Si PR Kang Helpo ito. Hi, magandang tanghali, Tia, at magandang tanghali rin sa inyong mga tagapanood. Attorney, napakinggan niyo ba yung naging talumpati ni Pangulong Aquino? Dahil ang sinasabi po niya, ang SALN hindi scratch paper at meron pa siyang presentation. Kinukumpara niya yung SALN dun sa nilalaman ng mga bank account umano ni Chief Justice Corona. Oo, siyempre naniniwala kami. Totoo naman ang sinasabi niya na hindi talaga scratch paper ang SALN. Pero ang katanungan dito, bakit maaga tayong naguhusga? Bakit maagang naguhusga ang ating Pangulo? Wala sa umpisa pa lang tayo ng paglilitis na ang prosecution pa lang ang nagbigay ng ebidensya. At sinabi na rin naman nung press statement nga ni Chief Justice Corona na ihaharap niya lahat ito, papaliwanag niya ang lahat. Kaya sana bago tayo maghusga, pakinggan na rin naman natin muna ang panig nung nasasakdal. Nasa demokrasya pa naman tayo kaya tayo may proseso ng paglilitis. So, Attorney Jimeno, this goes back to yung mga sinasabi nyo noon, no, na kung ikukumpara yung SALN doon sa mga bank account, ayaw nyo munang magbigay ng pahayag hanggang ngayon? Siyempre kasi ginagalang pa rin namin ang Senate Impeachment Court at ang mga patakaran nito, bawal pag-usapan ng ebidensya habang ito'y nasa labas tayo ng publiko. Pero ito lang yung masasabi namin na sinasabi naman talaga ni Chief Justice Corona na ipapaliwanag niya ang lahat, kung ano yung lahat sa kanyang SALN at saka syempre kung ano yung mga kanyang ari-arian, pati yung mga bank accounts, bubuksan niya lahat. Ipapakita niya man lahat, pero sa tamang panahon. Ibig sabihin, pag defense na ang maglalatag ng kanilang ebidensya, kailangan natin panindigan at sundin yung proseso. Ibig po ba sabihin nito kapag si Chief Justice Corona ang nagsabi na ilalahad niya ito sa tamang panahon, meron ba siyang balak na humarap sa impeachment court? Yung pagbalak kasi na humarap sa impeachment court, ito yung kung kinakailangan. Kasi nung simula pa lamang ng paglilitis, yung alam niya kung ano yung ebidensya na kailangan nilang ilabas, dahil nga nakita naman nila kung ano yung mga articles of impeachment. So, yung pagharap ni Chief Justice Corona, siguro kung kinakailangan, gagawin niya. Attorney, anong masasabi po ninyo sa pagkokomento ng ganito ng ehekutibo sa gawain ng, in this case, ng lehislatibo o ng Senado bilang impeachment court? Ako, personal opinion, bilang mamamayan ng Pilipino, medyo nalungkot ako kasi ang impeachment process naman sa ilalim ng saligang batas, pag binasa mo, ito yung isang inihahain on behalf of the public, ibig sabihin para sa mga mamamayan. Ngayon, napapaisip tuloy ako, ito ba ay isang complaint na ihinain dahil laban ito ng mga mamamayan o personal na laban ba ito ng Pangulo? Kasi medyo nakakalungkot na patuloy siyang very public na nakikialam dito sa impeachment process. Kung talagang binirespeto natin ang impeachment process, dapat naniniwala tayo na ang gagawing paglilitis ay sa loob ng korte at hindi sa publiko. At dapat ang meron lang ditong kinalaman ay yung mga kongresista na nag-file ng impeachment complaint at yung nasasakdal at dapat walang kinalaman dito ang ehekutibo. So sana tumigil na yung gantong klaseng pakikialam. Attorney, meron ho ba kayong pakiusap o mensahe sa ehekutibo? Although meron ho ba kayong mga hakbang na pwedeng gawin dahil ito nga po sunod-sunod rin po ang pagbabatikos o pagbibigay ng opinyon mula sa ehekutibo tungkol dito sa impeachment court? Sa akin lang, ang siguro pakiusap namin, sana itigil na yung pangingialam na ehekutibo doon sa impeachment process. At dahil lahat tayo nasa ilalim pa rin ng saligang batas, kung gusto natin na patuloy na mangibabaw ang rule of law o ang ating mga batas, dapat sundin ng tamang proseso. Sana huwag husgahan ng Pangulo at ng ehekutibo ang nasasakdan dito bago pa matapos yung proseso. Kasi parang ang pinapakita dito na siya rin ang naglilitis sa ating Chief Justice Corona. Hindi naman tama yun at hindi ito makatarungan. Sana maniwala tayo na tayo may saligang batas ay isa tayong bansa na mayroong tunay na demokrasya na sinusunod natin ang batas at pag may proseso yun ang gagamitin. Hindi yung basta-basta tayo manghuhusga sa mga tao at bigla na lang natin silang parang binibitay na agad sa publiko nang wala pang napapatunayan talaga.
Panghuli na lamang, attorney, kanina po nabanggit po ng prosekusyon na balak nilang tapusin lahat ng kanilang pagpresenta ng ebidensya para sa mga articles of impeachment bago mag-recess ang Kongreso sa March, sa pagtatapos ng Marso. No? Ano hong reaksyon nyo dito? Were you hoping na kayo po makasingit man lang sa pagpresenta na ng ebidensya bago mag-recess ang Senado? Oo, syempre. Sana nga mas mapabilis itong proseso. Makakabuti naman to sa lahat hindi lamang sa mga involved dito sa impeachment case, pati sa taong bayan para hindi masayang ang pera ng buong taong bayan. No? Pero syempre, yung isa pa naming concern dito, dahil nga sa impeachment rules, ang talagang mauunang maglatag na ebidensya ay ang prosecution. So, ang problema lang dito, dahil nga tuwing maglalatag ebidensya ay napapag-usapan agad sa publiko, siyempre, ang storya ng ebidensya ng prosecution ay yung against Chief Justice Corona at pabor sa kanila. So, in the meantime, ang mapapag-usapan ay titignan ng masama at mapapahira ng reputasyon nitong si Chief Justice Corona. So, maganda rin sa mabilis na panahon ay malabas na agad din ang ebidensya ni Chief Justice Corona para mapaliwanag yung kanyang panig. Alright, Attorney Karen Jimeno, maraming salamat at magandang tanghali po. Maraming salamat, Tia.